Naaalala niyo pa ba ang luto ni nanay o lola na nilalagay sa ref? Tapos kinabukasan, iinitin ulit o di kaya? Ang mga tira-tirang handa mula sa isang salusalo na ayaw nating masayang, kaya't iinitin na lang para sa susunod na kainan. Sino ba naman sa atin ang hindi nakasanayan ang kaning lamig na iniinit o ang adobo na mas sumarap kapag ininit ulit? Ang pag-iinit ng tira-tirang pagkain ay isang gawaing nakasanayan na nating mga Pilipino. Isang paraan upang makatipid at masulit ang bawat butil ng ating pinaghirapan. Ngunit, paano kung sabihin ko sa inyo na ang simpleng gawaing ito na halos araw-araw nating ginagawa ay posibleng nagtatago ng malaking panganib sa ating kalusugan? Mga kaibigan, hindi lang ito tungkol sa lasa o pagtitipid, may mga pagkain pala na kapag ininit ulit, lalo na ng paulit-ulit, ay nagiging toxic at ang mas nakakabahala. Ayon sa mga eksperto at doktor, posibleng maging sanhi pa ito ng malubhang sakit tulad ng cancer o kahit demensya. Isipin nyo, ang mga pagkaing inakala nating pampalakas at pampalusog ay maaari palang maging tahimik na kalaban kapag hindi natin alam ang tamang paraan ng paghawak at pag-init. Ang masakit na katotohanan ay habang tumatanda tayo, mas nagiging sensitibo ang ating katawan sa mga ganitong panganib hindi natin namamalayan. Ang ilang simpleng nakasanayan sa kusina ay posibleng nagiging kontribusyon sa paghina ng ating immune system, sa pagkasira ng ating mga selula o sa pagkalito ng ating isip sa paglipas ng panahon. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 5 karaniwang pagkain na madalas nating iinitin ulit pero kailangan nating pag-ingatan dahil sa panganib na dala nito. Matututunan natin kung paano maiiwasan ang mga panganib na ito at mapanatili ang ating kalusugan. Lalo na sa ating edad kung saan ang bawat kaalaman tungkol sa kalusugan ay mahalaga. Mahalaga na maging mapanuri tayo sa bawat subo ng ating kinakain. Dahil ang ating kalusugan ay nagsisimula sa ating plato, hindi lang ito tungkol sa mga sakit na agad nating nararamdaman, kundi pati na rin sa mga matagalang epekto na maaaring magdulot ng seryosong karamdaman sa ating pagtanda. Kaya't manatili kayo at panoorin ang buong video dahil may malalaman kayong mga bagay na tiyak na magugulat sa inyo at makakatulong upang protektahan ang inyong sarili at ang inyong mga mahal sa buhay. Halika't simulan natin ang listahan ng mga pagkain kailangan nating pag-ingatan pagdating sa pag-iinit ulit. Ang una sa ating listahan ay ang napakahalagang pagkain para sa ating mga Pilipino, ang kanin. Sino ba naman sa atin ang hindi nakasanayan ang kaning lamig? Minsan pa nga, mas masarap kapag inihaw o sinangag. Ang kanin ay isang staple food sa ating kultura. Kaya napakahalaga na malaman natin ito. Ang problema sa kanin ay hindi mismo sa pag-iinit nito, kundi sa kung paano ito itinago matapos maluto. Alam nyo ba na ang lutong kanin ay tirahan ng isang uri ng bakterya na tinatawag na Bacillus cereus? Ang bakterya na ito ay may kakayahang mag-form ng spores na kayang mabuhay kahit sa pagluluto. Kapag ang kanin ay naiwan sa temperatura ng kwarto ng matagal, ang mga spores na ito ay maaaring dumami at mag-produce ng toxins. Ang mga toxins na ito ang siyang nagdudulot ng food poisoning na nagiging sanhi ng pagsusuka o pagtatae. Kung ang kanin ay ininit ulit pero hindi ninyo ito na-reheat sa sapat na temperatura o hindi ninyo ito ininit ng husto, ang mga toxins na ito ay maaaring manatili. Naisipin nyo, matanda na tayo at ang ating immune system ay hindi na kasing lakas ng dati. Ang paulit-ulit na pagkalantad sa mga toxins na ito, kahit sa maliit na dosis, ay maaaring magpahirap sa ating digestive system at makapagdulot ng chronic inflammation. Hindi direktang magiging sanhi ng cancer o demensya ang isang beses na pagkakain ng kontaminadong kanin. Pero ang paulit-ulit na pagkasira ng ating bituka at paghina ng ating katawan dahil sa mga toxins ay maaaring magdulot ng mahabang problema sa kalusugan. Ayon sa mga doktor, ang matagalang inflammation sa katawan ay isang risk factor para sa maraming malalang sakit, kasama na ang ilang uri ng cancer. Bukod pa rito, ang pagkakaroon ng hindi malusog na bituka ay may malaking epekto sa ating brain health na posibleng magambag sa cognitive decline o paghina ng memorya. Kaya para maiwasan ito, napakahalaga na ilagay agad ang natirang kanin sa ref sa loob ng 1 oras matapos itong maluto. Siguraduhing ininit ninyo ito ng maigi hanggang umuusok ang bawat butil bago kainin. At tandaan, huwag na itong iinitin ng paulit-ulit kung kakainin na. Initin lang ang sapat para sa isang kainan. Ang sumunod naman ay ang manok.
lalo na ang mga nilutong manok na madalas nating iinitin ulit dahil sa sarap nito kinabukasan. Sino ba naman ang hindi nakaranas na mas sumarap pa ang adobo o pritong manok kinabukasan? Pero alam nyo ba na ang manok ay mayaman sa protina? At kapag ang protina ay ininit ng paulit-ulit o hindi tama ang pagkainit, maaari itong maging sanhi ng problema sa tiyan. Ang pag-iinit ng manok, lalo na kung hindi ito ininit ng maigi o ininit ng paulit-ulit, ay maaaring magpabago sa komposisyon ng protina nito kapag hindi tama ang pagkakainit. Ang mga protina ay maaaring mag-coagulate at maging mas mahirap tunawin para sa ating katawan. Ito ang dahilan kung bakit minsan nakakaramdam tayo ng pagtatay o pagkahilo pagkatapos kumain ng ininit na manok. Bukod pa rito, kung hindi naimbak ng tama ang manok, tulad ng pag-iwan nito sa labas ng ref sa loob ng mahabang panahon, maaari itong dapuan ng mga bakterya tulad ng Salmonella o Campylobacter. Kahit na ininit mo ito ulit, kung hindi sapat ang init para mapatay ang lahat ng bakterya, magkakaroon pa rin ng panganib ng food poisoning. Ang mga doktor ay nagbabala na ang madalas na food poisoning, kahit na minor lang, ay maaaring magkaroon ng pangmatagalang epekto sa ating kalusugan. Ang patuloy na pamamaga ng bituka at paghina ng digestive system ay maaaring magdulot ng kakulangan sa sustansya na mahalaga para sa maayos na paggana ng ating utak at iba pang organs. Ito, sa paglipas ng panahon, ay maaaring maging kontribusyon sa paghina ng ating immune system na siyang nagpapataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang sakit, kabilang na ang cancer at posibleng maging dementia. Para ligtas na kainin ang ininit na manok, siguraduhin na inilagay agad ito sa ref sa loob ng 2 oras matapos itong maluto. At kapag iinitin ulit, siguraduhin na umabot ito sa temperatura na 74 degrees Celsius o 165 degrees Fahrenheit. Ibig sabihin, dapat umuusok at mainit na mainit ang bawat bahagi ng manok, lalo na ang loob nito. Huwag iinitin ng paulit-ulit. Mas mainam na initin lang ang sapat na kakainin para sa isang upuan. Tandaan, mas makabubuti kung masarap at ligtas ang ating kinakain kaysa sa maging sanhi pa ito ng sakit. Ang kalusugan ay kayamanan, lalo na sa ating edad. Ngayon na natalakay na natin ang kanin at manok, dumako naman tayo sa susunod na pagkain na kailangan nating bantayan pagdating sa pag-iinit ulit. Ito ay ang mga pagkaing may patatas. Madalas kasama ang patatas sa ating mga niluluto, lalo na sa mga paborito nating kaldereta o menudo. Akala natin, safe lang basta mainit ulit. Ngunit alam nyo ba na ang patatas, lalo na kapag luto na at hindi na imbak ng tama, ay maaaring maging tirahan ng isang mapanganib na bakterya na tinatawag na Clostridium botulinum. Ito ang bakterya na nagdudulot ng botulism, isang bihirang ngunit seryosong uri ng food poisoning na maaaring magdulot ng paralysis at maging kamatayan. Ang panganib na ito ay mas mataas sa mga patatas na niluto at pinabayaan sa temperatura ng kwarto ng matagal, lalo na kung ito ay binalot sa aluminum foil na lumilikha ng isang oxygen-free na kapaligiran ideal para sa pagdami ng C. botulinum. Kahit na ininit mo ulit ang patatas, ang toxins na ginagawa ng bakterya na ito ay hindi madaling nasisira ng init. Ibig sabihin, kahit ininit mo, kung naroon na ang toxins, mananatili pa rin ito at maaaring magdulot ng sakit. Ang mga doktor ay lubos na nagbabala tungkol sa botulism at kahit na hindi ka direktang nagkaroon ng botulism, ang paulit-ulit na pagkalantad sa mga toxins na nakakapinsala sa katawan ay maaaring magdulot ng malalang epekto. Maaaring humantong ito sa chronic inflammation na may koneksyon sa iba't ibang uri ng cancer. Bukod pa rito, ang toxins na nakakaapekto sa nerve cells ay posibleng magkaroon ng long-term impact sa ating neurological function na maaaring magambag sa paghina ng memorya at pagtaas ng panganib ng demensya sa pagtanda. Para maiwasan ang panganib na ito, mahalaga na ilagay agad ang lutong patatas sa ref sa loob ng 2 oras. Kung ito ay nasa isang ulam na may sarsa, siguraduhin na mabilis itong lumamig at ilagay sa selyadong lalagyan sa ref. Kapag iinitin ulit, siguraduhin na umabot ito sa mataas na temperatura at pantay ang init sa lahat ng bahagi. Mas mainam din na iwasan ang pag-iinit ulit ng patatas na binalot sa foil. Mas magandang magluto ng sapat lang sa isang kainan kung patatas ang pinag-uusapan para maiwasan ang anumang panganib. Ang pang-apat naman sa ating listahan ay ang mga ulam na may gata. Ang mga ulam na may gata tulad ng ginataang gulay
Laing o Bicol Express ay sadyang napakasarap at paborito ng marami sa atin, ngunit alam nyo ba na ito ang isa sa mga pinakamapanganib na iinitin ulit? Ang gata o coconut milk ay mayaman sa taba at protina na nagiging perpektong tirahan para sa pagdami ng bakterya kapag naiwan ito sa temperatura ng kwarto. Bukod pa rito, mabilis itong mapanis at mag-curdle kapag hindi na imbak o ininit ng tama. Kapag ininit ulit ang mga pagkaing may gata at hindi ito na-reheat sa sapat na init, ang mga bakterya na nakapagparami na ay maaaring manatili at magdulot ng matinding pagtatae, pagsusuka at pananakit ng tiyan. Ang paulit-ulit na pagkasira ng ating digestive system dahil sa mga bakterya na ito ay maaaring magdulot ng malawakang inflamasyon sa ating katawan. Ang matagalang inflammation ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit humihina ang ating immune system at nagiging mas prone tayo sa iba't ibang uri ng sakit. Kabilang na ang cancer, dagdag pa rito, ang gut health ay may direkta ring koneksyon sa ating brain health. Kapag hindi maayos ang ating digestive system, maaaring maapektuhan din ang ating kakayahang mag-isip at ang ating memorya na posibleng magambag sa pagdami ng kaso ng demensya. Kaya para maiwasan ang mga panganib na ito, mahalaga na ilagay agad ang mga ulam na may gata sa ref sa loob ng 1 oras matapos itong maluto. Siguraduhin na nakalagay ito sa selyadong lalagyan upang maiwasan ang kontaminasyon. Kapag iinitin ulit, initin ito ng lubusan hanggang kumukulo at bumubula. Mahalaga na pantay ang init sa lahat ng bahagi ng ulam. Mas mainam na iwasan ang pag-iinit ulit ng ulam na may gata ng higit sa 1 beses. Mas makabubuti rin kung kakainin agad ang mga lutong may gata sa loob ng 1 hanggang 2 araw. Kung marami ang niluto, mas mainam na hatiin ito sa maliliit na portion at i-freeze ang iba para sa susunod na gamit. Ang huli sa ating listahan pero hindi nangangahulugang pinakamababa sa panganib ay ang mga berdeng dahon-dahon na gulay. Ang mga gulay tulad ng kangkong, pechay, spinach, at iba pang leafy greens ay sadyang napakasarap at napakamasustansya. Ito ay pundasyon ng ating malusog na pagkain. At madalas na bahagi ng ating hapagkainan tulad ng adobong kangkong o nilagang gulay. Ngunit alam nyo ba na ang mga gulay na ito ay mayaman sa nitrates? Ang nitrates ay natural na sangkap na matatagpuan sa lupa at nasisipsip ng mga halaman. Hindi naman masama ang nitrates sa sarili nito. Pero ang problema ay nagaganap kapag ang mga lutong gulay na ito ay ininit ulit. Kapag ininit ulit ang mga leafy greens, lalo na ng paulit-ulit o sa mababang temperatura, ang mga nitrates ay maaaring mag-convert sa nitrites. Ang nitrites naman ay maaaring mag-react sa ibang sangkap sa pagkain at bumuo ng tinatawag na nitrosamines, na ayon sa maraming pag-aaral at babala ng mga doktor ay itinuturing na carcinogenic. Ibig sabihin, ang mga nitrosamines ay maaaring magpataas ng panganib ng pagkakaroon ng cancer. Ayon sa mga eksperto, ang patuloy na pagkalantad sa mga nitrosamines, kahit sa maliit na halaga, ay maaaring makasira sa ating mga selula at magdulot ng pagbabago sa DNA, na sa paglipas ng panahon ay maaaring humantong sa paglaki ng abnormal na selula o cancer. Bukod pa rito, ang mga compounds na ito ay maaaring magkaroon ng epekto sa ating neurological system na maaaring magambag sa cognitive decline at sa mas mataas na panganib ng demensya. Kaya para maiwasan ito, pinakamabuting kainin agad ang mga lutong berdeng gulay matapos itong lutuin. Kung may matiraman, mas mainam na huwag na itong iinitin ulit. Kung talagang kailangan, 1 beses lang iinitin at siguraduhing mabilis itong lumamig at ilagay sa ref. Ang mga doktor ay nagpapayo na kung maaari, magluto lamang ng sapat na gulay para sa 1 kainan upang maiwasan ang pag-iinit ulit. Mas mainam na sariwa ang gulay na ating kinakain para mas makuha natin ang lahat ng sustansya nito ng walang dagdag na alalahanin. Ang pagiging maingat sa mga simpleng bagay na ito sa kusina ay malaking tulong sa pagpapanatili ng ating kalusugan at pag-iwas sa mga malalang sakit. Napakahalaga nga palang maging maingat sa mga pagkaing madalas nating iinitin ulit, mula sa ating kanin na laging nasa hapag hanggang sa manok na paborito nating adobo, mga lutuing may patatas at ang ating mga ulam na may gata, maging ang mga simpleng gulay na dahon-dahon.
Ang bawat isa sa mga ito ay may potensyal na maging sanhi ng problema sa kalusugan kung hindi natin ito hahawakan at iinitin ng tama. Ang mga babala ng mga doktor at eksperto ay hindi dapat baliwalain, lalo na sa ating edad kung saan ang bawat desisyon tungkol sa ating kalusugan ay may malaking epekto. Maaaring nakakabahala ang mga narinig natin, pero huwag tayong mag-alala. Ang mahalaga ay mayroon tayong kaalaman upang makagawa ng tamang desisyon para sa ating kalusugan at maprotektahan ang ating sarili mula sa panganib ng cancer at demensya na nauugnay sa mga hindi tamang kaugalian sa pagkain. Ang pagbabago ay hindi kailangang maging malaki at mahirap. Maliliit na pagbabago sa ating mga nakasanayan tulad ng pagiging mas maingat sa pag-imbak at pag-init ng pagkain ay malaking tulong na para mapangalagaan ang ating katawan mula sa mga hindi kanais-nais na sakit. Tandaan, ang susi sa ligtas na pagkaing ininit ulit ay ang mabilis na paglamig, tamang pag-imbak sa ref at masusing pag-init. Mas mainam na magluto ng sapat lang sa isang kainan upang maiwasan ang pag-iinit ulit ng paulit-ulit. Kung may matira man, siguraduhin na inilagay agad sa ref sa loob ng 2 oras at initin ng lubusan hanggang umuusok ang lahat ng bahagi bago kainin. Huwag mag-atubiling itapon ang pagkain kung may pagdududa ka sa kaligtasan nito. Mas mabuti nang maging ligtas kaysa magsisi. Ang ating katawan ay templo at ang pagkain ay hindi lamang pampabusog, ito ay panggatong sa ating katawan at isipan. Kaya piliin natin ang makakapagpalakas sa atin, hindi ang magpapahina. Bukod sa mga tips sa pag-iinit ng pagkain, mahalaga rin ang pangkalahatang pag-aalaga sa sarili, panatilihin ang balanced diet na mayaman sa sariwang prutas at gulay. Uminom ng sapat na tubig araw-araw para manatiling hydrated at para sa maayos na function ng ating utak. Regular na mag-ehersisyo kahit simple lang, tulad ng paglalakad-lakad upang mapanatili ang malusog na pangangatawan at matalas na isipan. Mahalaga rin ang sapat na tulog at pag-iwas sa stress, na may malaking epekto sa ating pangkalahatang kalusugan at immune system. Magpakonsulta sa doktor ng regular para sa check-up at para matugunan agad ang anumang alalahanin sa kalusugan. Ang mga maliliit na hakbang na ito na pinagsama-sama ay makakatulong upang mabuhay tayo ng mas malusog at mas masaya sa ating mga ginintuang taon. Naranasan nyo na rin ba ang masamang epekto ng pagkaing ininit ulit? Ano ang mga tips nyo para masigurong ligtas ang inyong pagkain? Ibahagi nyo ang inyong mga karanasan at kaalaman sa comment section sa ibaba. Gusto naming marinig ang inyong mga kwento at matuto mula sa inyong mga karanasan. Kung nagustuhan nyo ang video na ito at marami kayong natutunan, pakiclick naman po ang like button. Ang bawat like nyo ay nagbibigay inspirasyon sa amin upang gumawa pa ng mas maraming kapaki-pakinabang na video para sa inyo. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aming channel, isubscribe na po ninyo ngayon at i-click ang notification bell para hindi nyo mapalampas ang iba pa naming mga video tungkol sa kalusugan, kaligayahan at kapakanan ng ating mga seniors. Ang channel na ito ay ginawa para sa inyo upang magbigay ng kaalaman at inspirasyon para sa isang masaganang buhay sa bawat yugto. Tandaan ninyo, ang ating kalusugan ay kayamanan at sa bawat araw, may pagkakataon tayong pumili ng makakabuti para sa atin. Huwag nating baliwalain ang kapangyarihan ng kaalaman at ang simpleng pagbabago sa ating mga nakasanayan. Mabuhay ng malusog at masaya sa bawat edad hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na video.